Yo, what's up vlog? Welcome to my guys. Gagawa tayo ngayon ng video na about dito sa may about dito sa set kalaw na to. Kasi ang original price niya is 1,850. Oh, yun. So gagawa tayo ng honest review. Gagawa tayo ng actual review dito sa set kalaw na to. Kasi nga na search ko na ito daw is fit dito sa ating RFI 175 pero merong modification. So surprise. Ano pa hinihintay natin? So let's do this, let's go. Punta na tayo doon sa Rusi Almasor, malapit dyan sa may Naiya Terminal 3. So nandito na tayo ngayon sa may Rusi Almasor. Tama po bro? Rusi Almasor. So, Rusi Almasor, malapit sa Naiya Terminal 3. Dito natin i-install to kasi nandito yung barena kompleto rito eh. Nandito lahat. Nandito lahat ang tools, grinder. Hindi ko lang alam kung mayroong drill bit. Malapit naman ang dito eh. Malapit naman yung tawag ito, yung hardware. Tingnan natin kung mayroong pambakal. Siyempre mayroong pambakal na yung drill bit yung dyan. Kaso yung kakabit ko nga dito tape na na connector is stainless. Sana naman alam mo naman pag stainless makunat, matigas. So sana mabilis natin siya magputasan. Yun. Kaya yung mechanic ng Rusi yan, si Jasser. Si Jasser, siya, yan. Yan, shout out. Yo, shout out. Shoutout sa natin sa 15,000 na followers natin. Maraming salamat po sa patuloy na support. So ito na mga hermanos, no? Hermanos diyan. Ito na yung ang original price niya is 1,850. So nakuha ko lang siya ng 800. So laki ng laki ng discount. So medyo nyo lang ako dyan kung gusto nyo rin ng ganito. Diba? Ito yung pang ADB 150 na na top box bracket. So ang problema dito is ito yung part na to. So dalawang to fit doon, fit dito sa RFI natin. Pero itong nasa hulihan, itong dalawang to hindi, malayo. So yun yung gagawin natin ng paraan. Hindi mo angas no. Pag yung bakal kasi meron talagang pang top box bracket na pang RFI pero bakal matigas. Hindi tulad itong gano'n siya. Bigat na ngayon RFI, dadagdag mo pa ng bigat. Wala na. So kung ano natin gagawin is kakalasin natin itong ating stock na handle sa likuran. Ay kalimutan ko yung tawag doon. Sakto nandito si Master Jasser, merong para pag meron tayong masira sa pagagawin natin. Number 10 dito sa mga bolt to. Hirap pag walang cameraman. So ayun tatanggalan natin yung ating compartment. So ayun mga hermanos, natanggalan natin yung ating stock na bracket. So ipipit na natin kung sakto ba itong ating bracket. Makikita nyo dito sa rare na installation na para sa bolts niya is sakto itong kalaw na pang ADB. Ang hindi sumakto doon, ayun layo ng butas.
mali pala. Ayun pala yung butas sa likod. Yun. Ayun yung butas niya. Ayun yung butas sa kabila. So, layo. Yung gagawin natin na paraan. So, ayun mga hermano, no? Temporary muna nating na-fit. So, ang lalagyan nating bolt dito is yung ito. Itong sa ulian. Tapos doon. Yun yung ano, sakto. Pero dito hindi. So, yun ang magiging itsura niya, no? Kana ilagay na siya. Ayan. Ayan siya. So magkakaroon pa tayo ng modification dito kasi tama itong ano, itong ating compartment may tinatamaan. So mamaya titignan natin ano magagawa natin. Itong ating compartment. So yun, ito, yan, tumatama na ito. Binolt mo natin doon ng temporary, tapos ilagay natin siya ng spacer. Ayun, spacer niya. Tapos sa kabila. Ayan. So nagcut tayo ng ano, ng plate. Ayun yung plate natin para dito sa ano, sa connector, para pagka bubutasan natin yun doon. Mamarking natin doon. Tapos butas. Tapos doon magmarking butas. So itong ang thickness ng plate na to is ano, 2.5 mm pero yes, 5 not mistaken, 2.5 mm stainless steel. Tapos bubutasan din natin dito. Ayan. So ang gagawin natin, ipipix muna natin ito yung final na installation niya, ipipix natin yan dyan. Pagkatapos mamarking nga natin yan doon. Tapos kalas ulit, tapos butas. Tapos the rest is history. Nakapag-provide na tayo ng itong connector plate sa pagkakabitan na itong ating para sa ating top box bracket, kalaw top box bracket. Diyan na kayo mga hermano sana. At medyo ito, nauubos na, nauubos na ang aking resistensya para sa pag-modify nito. So itong butas ito yung thread para doon sa sa compartment. So ito yun siya. Ayan. So hindi na natin siya ibabalik, no. Kailangan na kasi natin dito is flat head. Flat head na na allen type. Kasi pag ganoon is nakakalson. Tatamaan yung ulo ng bolt. Ulo ito. Ayan, yung bolt na yan, yung ulo na yan sa ilalim. Tapos yung butas na yun doon. Butas na yun, may bolt doon para sa compartment yan. Nagtatama siya, kaya tinanggal muna natin. So pagka nakabili na tayo ng flathead, papalitan na lang natin para hindi siya pasukin ng tubig. So nakapag-cutting na tayo ng connector plate. So ito yung dating stuck na na bolt ng bracket niya. So ito yung plate natin para dito na. Abangan nyo po. At katapos i-demonstrate sa inyo kung ano yung pasunod-sunod na pag-modify natin dito para sa sekano na ito. So ito mga kaibigan, mga hermano. Dito tayo sa may sa bolt. Parang baliktad yung baliktad yung basta nandito tayo sa may EDC bolt kasi dito nga lang nagbebenta ng ng stainless na bolt niya. Stainless na bolt. Flathead, yan, mga iba't ibang klase ng bolt dito. So kailangan natin stainless na flathead na allen type para dito sa sa tapak strap. Para maganda setup. So kabitan natin. Uwi tayo. Yun lang sa may Pasay, Malibay. Katabi ng bangkan. Sa bolt. At yun pinalitan na natin yung mga bolt na nakadiagonal tulad ng ganitong bolt. Yan.
pinalitan na natin kasi kumakalso siya. So flathead allen type ang pinalit natin. Ito rin. So ito, ayan, pinalitan natin ng mga flathead na bolt yan. Flathead bolt. Tapos ang haba is 30 mm ang haba. So ayun, ganyan ang magiging forma niya. Ayun. Yan, nakabang na. So ipipit na natin. Ayan. Sorry. So ayun, ipipit na natin siya. Ayan. So ayun. Ayun na siya, nagkaroon na siya ng bolt doon. Yung dating malayo, ayun na siya. So ganyan ang modification doon. So kukumpletuhin natin yung bolt dito, tapos tignan natin kasi pati dito sa ating sa ating upuan, magtatabas tayo dito. So pero bago ito muna, i-finalize muna natin ito. So para dito naman sa bolt natin dito, ito. Yan, allen head. Tapos ang hapa niya is 45 mm stainless. Kasi kung stock yung gagamitin, tulad itong stock. Mixi siya, kapos na. Hindi na siya maabot dun sa dun sa thread, dun sa upuan. So ayan. Tapos maglalagay din tayo ng spacer. Maglagay rin tayo ng spacer dito. Ayun. Ayun yung spacer. Ganyan yan siya. Mga hermano, nagamit na natin lahat, pati itong bolt dito. So yun. Hindi pala ako nakabolt ng stainless para dito sa flathead. Dito meron akong stock na na galvanize. So nilagyan ko na siya ng washer kasi masyadong malaking butas ito yung hollow bracket. So yun siya, ganyan yung forma niya. So ito na isa pang challenge dito sa pagmo-modify nito. So kung dito na okay mo na, is ito naman. Dito naman sa upuan ngayon. Ayan. Ayan, di na siya masara. Gawa nga ng ayun, sumasabit siya doon. Ayun, sumasabit siya doon. Kabilaan, sumasabit siya. Ayun, pa isa, sumasabit din. So bukod dito sa upuan, meron pa. Hindi yun. Yung compartment, itatabasin din doon. Bukod dito sa upuan, itatabasin dito. Hindi. So, ayan. Ayan magiging forma niya. Hollow bracket ang RFI. So, kinabit ko rin nga pala itong kinabit ko rin yung stock. Kaysa ma-stock talaga siya, kinabit ko na rin siya rito. Ayun. Binataasan ko lang itong itong hollow bracket dito sa poste niya. Ayun, ginabitan ko ng 5 mm na bolt. So binut ko na lang ito. Ako lang yata gumawa ganito. Nako. Ayun, ganyan. Ganyan ang forma niya ngayon. Marami nang pwedeng pagtalian ngayon, yan. Kung yung dati dito lang ako nagtatali dito yan. Ngayon hindi na ako magtatali dito. Dito na ako magtatali ngayon. Yan. Yun, mga marking pa ng ng masking tape. So ayan siya. So ayan. Marami nang pwedeng pagtalian. So pinaka main na problem natin itong dalawa pa. Yung compartment at tapos itong upuan. Sasabit Inaabot na tayo ng gabi Inaabot na tayo ng gabi rito pagkakagabi dito. So yun na. Tapos ko naman nagabit ko naman yung gusto mong ikabit. Yung stock nagabit na natin yung stock bracket. Ikabit na natin dito sa sec kalaw. So natibayin na natin siya. Pati yung upuan, gumagana na rin yung upuan na ilalak na rin natin. Tapos nabubuksan na rin. Buksan natin. Yun. Pag narinig yung tunog na yun, bukas na siya. Ayan na siya.
So yun. So kailangan natin palitan tong ano, yung washer. Yung washer na inilagay ko malambot, manipis, kaya lumulubog siya. So yun, TV na siya. So ito na po yung version ng bracket ng ADB 150 converted, ikinabit dito, i-install natin sa RFI 175 with matching yung stock na bracket. Inatas din natin, binolt natin. Nakabot binolt natin doon using tappet. Tappet. So ayun siya. Hindi ko lang, ako lang nagagandahan dito sa ginawa ko, pero I think maganda naman siya kasi nagkaroon siya ng maraming option ng hawakan tsaka natatalian. So ito, meron rin siyang hawakan dito, pwedeng hawakan doon, ang daming pwedeng hawakan sa likod, tapos abang na rin sa top box bracket natin. Ang hindi ko lang nagawa ay ito nga, tinastas ko na nga, ito tinastas natin, binawasan natin itong ano, kapuan. So ayun, yan, binawasan natin siya para kasi yung sumasabit kasi siya rito, pati itong ano, pati itong compartment. So binawasan din natin, at I think dito mas maganda pagkakabawas ko rito, yun medyo napasarap ang bawas ko rin. The next picture di ko alam siguro kung paano ko bibuild upan to, itong nawala na to. I think siguro bulak tapos epoxy steel, gano'n lalagyan ko to, build upan natin yan. In the meantime, ganyan muna siya, kasi importante is lumapat na siya doon. Palapat na natin siya, yun, palapat na natin. At importante is yun, kalalak siya. Kaya nakalak na. Ayan, nalalak. Itong ano, itong tatakiran natin, paano ko ikakabit ulit, paano ko ibabalik ito ulit. So bibili ako, mag-iipon ako pambili ng gun tacker. Ayan, biyahe tayo. In the meantime, ano, ganito muna siya. Habang wala pang ano, mag-iipon po tayo pambili ng gun tacker. Sa import natin, nakabitan natin yung tapak bracket. So yun lang po, at maraming salamat kung nakaabot ka rito sa uling part ng ating video. So ito po yung ano, ito po yung actual reaction ko, ito yung actual na review, at ito rin yung actual na installation natin dito sa ano, sa bracket na to. Kung nagustuhan nyo po itong video na to, kung gusto nyo rin magpakabit ganitong klaseng bracket, is wag po kayong mahihiyang i-message nyo po ako sa aking page. At muli po mga kaibigan, this is your boy Mr. P1 saying keep safe and ride safe. And see you to the next one. And see you to the next one. Bye-bye.